nakakita mo na ng maliwanag ang future mo. Everybody say, future! Nakakita ka ng magandang sasakyan, may naramdaman ka ba? Nakakita ka ng magandang kotse, sinabi mo ba, akin sana yan? Nakakita ka ng magandang buhay, sabi mo, matagal ko na ang gusto yan! Baunin mo to. Baunin mo yung nararamdaman mo ngayon. When you feel down, feel this moment. Ano amoy ng paligid na to? Sino tong katabi ko? Ano nararamdaman ko? When you're down, reminisce. Remember this time. Masaya ba? Masaya? Kanina sa labas, maraming nakitang sasakyan na magaganda. Sa loob, maraming narinig na magaganda. Yung pangarap, lumalaki, lumiliit. Siyempre, kung lumalaki yung pangarap, yung paghataw, mas lalaki rin ba? Yung paghataw, mas pagbubutihin ba? Okay, a lot of people are asking, Doc, bakit may mga ganitong events? Bakit may mga ganitong events na magpapakita ng sasakyan, papakita yung bahay at lupa, papakita yung lifestyle, papakita maybe yung travels, papakita yung mga bagay na ma-achieve mo? May mga nagtanong din ba ng ganon? For some other people who are not aware, sabi ng iba, ano ba yan? Masyado nilang pinagmamayabang yung meron sa kanila. Tayo naman na nasa loob ng industriya, we are saying hindi namin pinagmamalaki yung meron tayo. But what we are doing, we are empowering our community para makita ng mas maliwanag yung future nila. Now, the question right now is, mas maliwanag ba ang future mo ngayon? Pero yung iba, hindi pa rin nagigets. Pupunta rito, makakakita ng kotse, magsiselfie sa kotse. Ginawa o hindi ginawa? Makakakita ng top earners, papapicture sa top earners. Ginawa o hindi ginawa? At nung panahong pre-pandemic ba talagang kakamay pa, aakbay pa, yayaka pa, ginawa o hindi ginawa? For people who are outside our industry, nagtataka sila. Hindi naman gwapo. Hindi naman maganda. Hindi naman artista. Ba't nagpapapicture doon? Tama o tama? Ang liit pa nung isa. Ang payat pa nung isa o chubby yung isa. Ba't nagpapapicture doon? Anong meron doon? For some other people, they cannot fathom. Hindi nila maunawaan yung mga ganung bagay. Tama o tama? Palibhasa, they are not awake. Hindi sila gising sa mga bagay-bagay. Anong ibig kong sabihin? Sa kanilang pagtatrabaho o paghahanap buhay, ano mga pinag-uusapan doon? Karamihan chismis. Tama o tama? Nagmamarites, nagmamarisol. Pero sa hub, pag ikaw humahataw, nag-o-online, o pag may kinakausap ka, nagbibilog-bilog, maraming tao, ano pinag-uusapan? Pangarap o pangarap? Ano pinag-uusapan? Negosyo o gagawa ng paraan? Pareho. Pansinin niyo yung pagkakaiba. Dito sa atin na pinag-uusapan, pangarap. Mga ideas para sumabog pa yung grupo at sumabog pa yung kita. Tama o tama? Samantalang sa iba, ang pinag-uusapan tao. Uy, alam mo ba si Heart? Wala na raw sila. Alam mo ba yung bagong rapper ngayon? Pinag-uusapan tao. Buhay ng tao, kung ano yung bago. So, ibang-iba yung nasa loob tsaka nasa labas. For those people who are outside, hindi nila magets yung ginagawa natin ganito. Now, my talk right now is for you to understand
scientifically kung bakit natin ginagawa ito. Kanina habang tumutugtog, masaya ba kayo? Habang nagsasalita yung mga speakers, you name it, Kim, di ba? You name it, Sherwin, you name it, OJ. Ang daming nagsasalita. Na-empower ba kayo? Si Attorney Drew, nung nagsalita, may naramdaman ba kayo? Diba yung iba, sabi doon sa dulo, ako na yung susunod. Tama. Now, this is what I want you to realize. There are energies. Everybody say energies. There are energies that we want you to feel tonight or today. Why do we want those energies to be felt? Because of one law of success, ang tawag, the power of intention. Ayan. The power of intention and desire. Sa Tagalog, ang kapangyarihan ng gusto at gustong-gusto. Sa mas malalim na Tagalog, ang kapangyarihan ng gusto at pagnanasa. Yung iba kasi pag sinabing pagnanasa, iba kulay. Sabihin na lang natin gusto at gustong-gusto. According to science, pag may mga bagay ka raw na gusto at gustong-gusto at tama yung puso mo, in short, you are pure. Everybody say pure. Pag may mga bagay kang gusto at gustong-gusto, yung environment nagre-react. Sa paanong paraan? Nag-a-align yung mga bagay-bagay. Sa negosyo natin, yung mga taong dapat kausapin, nakakausap mo. Yung mga taong dapat mag-sign up, nagsa-sign up. Yung mga agilang dapat lumipad na leaders mo, unti-unting nagliliparan. In short, nag-a-align ng mga planeta, binibless ka ng todo-todo para sumabog at maabot yung gusto at gustong-gusto mo. Nagigets mo yun? So that's the power of intention. Kasi gusto mo talaga eh. May intention ka, may desire ka. The problem with other people, gusto nila, pero hindi ganun ka gusto. Gusto lang. Ano gusto mo mangyari? Gusto kong magkakotse. Anong kulay? Bahala na, basta meron. Anong model? Kahit ano, basta may gulong. Anong model? Basta may aircon, may tugtog, okay na. Hindi specific. Siguro hindi mo siya gustong-gusto. Kasi kung gustong-gusto mo siya, alam mo sa isipan mo, alam mo sa puso mo, ano itsura ng kotse? Tama. Nakapikit ka, nakatulog ka, pag ginising ka ng 4:30 ng madaling araw, ano yung kotseng gusto mo? Kaya mong i-describe. Pula, two-door, malakas ang aircon, ganito yung tugtog, lowered, ganito kulay. Nagigets siya po ba? So that's the power of intention and desire. And usually, when you manifest this intention, dapat may maramdaman ka. Ang mahiwagang tanong, sa mga pangarap mo, may nararamdaman ka ba? Minsan yung iba wala. Actually, yung marami wala. Sasabihin ni Upline, gawa kang dream board. Pag di ka gumawa ng dream board, hindi kita tuturuan. Gumawa ng dream board para lang makagawa ng dream board. Hindi niya isinaisip, hindi niya isinapuso yung dream board niya. Ginawa niya lang para makapagpasa. Nagigets niyo ba yun? Whenever you want things, when you say it to God, when you say it to the Lord, you say it with full intention. Kailangan maliwanag. Kailangan gusto mo. Halimbawa, ano yung sinasabi kong dapat may nararamdaman? Lumayo muna tayo sa topic. Mahilig ba kayong kumain ng mangga? O imagine ninyo, mangga, hilaw. Ang manggang hilaw, ano lasa? Manggang hilaw. Green na green. Nasa puno pa lang, pinitas ko na. Tapos tinalupan ko yung mangga. Habang tinatalupan ko yung mangga at hinahati-hati yung mangga, meron ako ritong bagoong. At meron akong siling kulay pula na maliliit. Hiniwa-hiwa at hinalo. Nilagyan ng konting kalamansi, konti pang suka, hinalo-halo yung bagoong. Tapos binalikan ko yung mangga.
hinati-hati ko yung mangga at kumuha ng isang pisngi ng malutong na manggang kulay green at isinausaw na roon sa bagoong. At eto na, kulang pa ng bagoong. Kumuha uli ng bagoong nilagay sa mangga na green. Nararamdaman niyo ba na may bagong sa ibabaw na may konting pula-pulang sili? At kakagatin ko na, pero kulang pa sa bagoong. Nilagyan uli ng bagoong. Eto na, pagkagat mo ng bagoong, ang lutong. Isa pang kagat. Nararamdaman niyo ba? Tanong, ano nararamdaman nyo? Asim o asim? Guys, pansinin nyo to They say that words and thoughts and ideas can influence you. May hawak ba akong mangga ngayon? Wala naman. Nagkukwento lang ako ng mga bagay-bagay. Pero ikaw, may nararamdaman ka. Tama o tama? Binabagit ko pala yung mangga, yung mukha mo kumunot na sa asim. Tama o tama? Nung pinakita kong kakainin ko na kunwari yung mangga, may kumulo pa sa sikmura mo. Hindi mo alam kung gutom o gutom. May nangasim ng konti. Tama o tama? Imagine niyo, sa ganong kaiksing kwento, may naramdaman ka. Dok, anong point? There is energy in what we do and what we say. Everybody say energy. Sa ganong kwento sa mangga, may energy nalipat sa'yo. Yun nga lang, yung energy tungkol sa asim, tungkol sa anghang, tungkol sa kasarapan ng mangga. Tama o tama? Ngayon, tapos na commercial, balikan natin yung kwento ko. We're not talking of mangoes anymore. We're not talking of bagoong anymore. Ano na pinag-uusapan natin? Pangarap, success, pagyaman, pagtatagumpay. Kanina narinig mo yung mga speakers. May naramdaman ka ba kanina? That's the goal. Yung energy nila, kaya may tugtog. Yung energy nila, mailipat sa'yo. Yung power nila, maramdaman mo para pag-uwi mo, paghataw mo, dala-dala mo yung power nila. Akala ng iba, uy, ang saya, may tugtog, uy, ang galing ng speaker, uy, akala mo ganun lang. Hindi mo alam, paglabas mo ng Inares, iba ka na. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, huy! Iba ka na ba? Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, huy! Malapit na ba? Sabihin mo sa katabi mo, huy! Yung pangarap mo, malapit na ba? Why are we doing this? To transform. Everybody say transform. The goal is for you to realize the power of attention and desire. And one of the words you need to remember when you have the intention and the desire is to align. Everybody say align. Kaya nga lahat ng top earners pinapunta namin dito. Para makilala at mamit mo at marinig mo at makasama mo sa isang coliseum na magkakasama tayo. Pinag-uusapan mga bagay-bagay tungkol sa pangarap at success at tagumpay. Bakit? Ask me why. Para hindi na bago sa'yo ang tagumpay. Para kapag pinag-usapan kotse, hindi na bago sa'yo. Para pag pinag-usapan milyon, hindi na bago sa'yo. Para pag pinag-usapan bahay at lupa, guys, hindi na bago sa'yo. Subukan mo doon sa pinagtatrabahuan mo kung part-time ka. Pag-usapan nyo kotse, bahay at lupa at milyon, ano sasabihin sa'yo? Politiko ka?
Ano sasabihin sa'yo? Anong racket mo? Ba't ganyan ang mga lengguwaheng lumalabas sa'yo? Tama o tama? So the goal right now is to enclose us in a space, in one alignment, in one frequency, in our harmonious state. Kapag ginugol mo yung alignment, synonyms for alignment. Ano ibig sabihin ng synonyms? Katulad na salita. Ano lalabas sa Google? Harmony, in order, in the same frequency, sequence. Ano ibig sabihin ng sequence? Pagkakasunod-sunod. Nagigets nyo? Isipin mo, kapag naka-align pala ikaw, kapag yung pinag-uusapan ng mga mayayaman at ikaw, naiintindihan mo. Kapag yung mga pangarap ng mga achievers, nagigets mo at naiintindihan mo, tumataas yung alignment mo sa mga bagay-bagay. Tumataas yung pag-unawa mo sa pagtatagumpay at pangarap. In short, sabi ko nga kanina, isa sa synonym o kahalintulad ng salitang alignment. Sequence. In sequence, may nauna, may pangalawa, may pangatlo. Ibig sabihin, may kasunod. Ano ibig sabihin nun? Kung may narinig ka nag-testimony dito sa stage, nagkakotse, nagkabahay, nagkaroon ng magandang buhay, meron niyang kasunod. Yung kasunod, kapareho ng frequency. Yung kasunod, kapareho ng energy. Yung kasunod, kapareho ng pangarap at hataw at galaw. Ang tanong, ikaw na ba yung kasunod? Ikaw na ba yung kasunod? The bigger question is, bakit ikaw? Bakit ikaw? Bakit dapat ikaw ang kasunod? Ano ba istorya ng buhay mo? Ikaw ba yung hirap na hirap? Ikaw ba yung hirap na? Ikaw ba yung minsan 10 hours ka na sa hub, wala pang engagement? Wala pang nagko-comment? Ikaw ba yung nagpa-flyering o nagbabarangay to barangay? Meron dyan, taga Pampanga, nagbabarangay to barangay. Wala pa rin nagsasign up. Ikaw ba yung parang iniwan ni Upline? Lahat ng iniwan ni Upline magingay. Kaya may ganito. Kahit wala kang upline, kapareho ng frequency. Kahit wala si upline, kapareho ng pangarap. Kahit wala si upline, may suportang ganito. Kasi nga, aligned in sequence, ikaw na ang kasunod. So you need to step up. Everybody say step up. You need to step up. You need to level up. Everybody say level up. Nakita mo na ng maliwanag ang future mo. Everybody say future. Nakakita ka ng magandang sasakyan, may naramdaman ka ba? Nakakita ka ng magandang kotse, sinabi mo ba, akin sana yan? Nakakita ka ng magandang buhay, sabi mo, matagal ko na ang gusto yan. Baunin mo to. Baunin mo yung nararamdaman mo ngayon. When you feel down, feel this moment. Ano amoy ng paligid na to? Sino tong katabi ko? Ano nararamdaman ko? When you're down, reminisce. Remember this time. Ito yung mga panahon, ito yung mga pagkakataon, babaunin mo sa puso. Babaunin mo sa isipan. Wala akong upline, iniwan ako. Upline ko, nasa ibang bansa. Hataw pa rin ako. Nakita ko dun sa Inaris. Ordinaryong tao natupad, pangarap. Ordinaryong tao din ako. Kung ano yung nangyari sa kanila, ikaw na ang kasunod. If you are aligned, ladies and gentlemen, you are aligned for success. Ikaw at ikaw ang gagawa ng storya ng buhay mo. Gaano mang kalaki yan,
maliit o malaking bahay, second hand o bagong sasakyan, sa'yo o sa pamilya mo, isulat mo yan. Pag sinulat mo, wag lang para maisulat. Kung kinakailangan iyakan, kung kinakailangan pakita mo kay nanay, kung kinakailangan pakita mo sa mga kapatid, bunso, ito pangarap ko. Hindi ako nakapag-aaral, pero ito, tatapusin ko. Simply because we are on a platform and community to empower others na hindi maintindihan ng nasa labas kung bakit may ganito. Because we are aligned. We have the same frequency. We are on the same field and platform to achieve our dreams. Ikaw na ba ang kasunod? Kung ikaw na ang kasunod, tumayo ka! Iparamdam mo sa katabi mo, ako na! Ang pangarap ko matutupad! Declare it to the world! Declare it to God! Thank Him for your success and feel this moment because this moment will last for the next few years of your entire career. Thank you very much. I love you all! Feel the energy! Dog it! 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 Wow! Inares Sports Arena! Milyong palakpak! Mahina yung mga palakpak niyo, mga kapatid! Yes! Isigaw mo pa ng todo! Thank you, Doken! Thank you, Doken! Ay, nako, grabe. We are so blessed. Blessed beyond measure because we have a president and a CEO na nararamdaman natin lahat, nakikita natin, nakakamayan natin, nakaka-picture tayo so hands-on Yes! in each and everyone's dreams. Palakpakan mo yung sarili mo, nasa isig ka! Di ba napakasarap? Yung ginawa mo, takot na takot ka, pero hinarap mo, pagkaharap mo at nagawa mo, di ba anong pakiramdam? Isahan. If you're going to face your greatest fear, ano pa ang kakatakutan mo? Sagarin mo na, isahan. Di ba parang paliligo yan? Sabi nila, yung unang buhos malamig. Ilagan mo yung una. O, yung pangalawa, malamig hindi. Malamig pa rin kasi technically, yun pa rin yung una. In short, kung harapin mo na habang bata ka para maubos na yan. Yung mga nagsasalita palagi na mga success stories, hinarap lang nila yung takot nila. Harapin mo. Yes, I do believe na meron part ng brain natin na gusto tayong masustain ang humanity, kaya meron tayong fear. Pero hindi aasenso ang buhay mo, hindi magbabago ang buhay mo kung lagi kang nandun sa word na fear. Harapin mo yung mga bagay na takot ka, gawin mo unti-unti at magugulat ka. Kayang-kaya. Ako, takot po ako sa heights. Pero nakapag-skydive po ako sa Las Vegas. Eto, hindi ko to makakalimutan. Ang nakakatakot sa pag-skydive, yung gabi na alam mo kinabukasan, mag-skydive ka na. Medyo bumibilis-bilis niya ng tibok mo. Pero yung mga kasamahan mo, nagyayabangan pa kayo, excited na ako bukas, excited na ako, pero yung puso mo, gumaganon-ganon din. Kinabukasan sa breakfast, mas dumodoble na yung tibok ng puso mo. Nung dumating na yung sundo, lalong bumibilis na yung tibok ng puso mo. Nung pagdating nyo na dun sa venue at dinadamitan na kayo ng suit, lalong lumalakas na ang tibok ng puso mo. Nung sumakay na kayo sa eroplano, wala nang imikan. Yung nagyayabangan kayo nung gabi, excited ako, yeah, wala, tahimik lahat. Nung nasa ere na, at binuksan na yung pinto at alam mong ikaw na yung susunod, grabe lalo. Nung nahulog ka na, pagkahulog mo, bumukas yung parachute, kasi yung hulog po, mga 5 seconds lang naman.
Hindi naman po matagal. Pagkahulog mo, tas bubuka na yung parachute. Pagbuka, ang makikita mo, lahat ng sasabihin mo, wow! Grabe, ang ganda, ang laki ng Las Vegas. Yung pinakakinakatakutan mo, yung pala ang pinakamasarap na mararamdaman mo sa buhay mo. Kaya para sa akin, takot ako sa ahas, may alaga ako sa bahay na ahas na ang laki-laki ng mga 5 taon nang bumubuhat. Ang dami kong fear na hinarap ko. Buhay pa rin naman ako. Eto na nga, nagsasalita na nga sa harapan nyo eh. Gusto nyo rin bang magsalita dito? Ubusin nyo na lahat ng takot nyo ngayon na 2023 na to. Ang katawan natin, alam niya kung paano ka protektahan. Mas magaling pang ang magpaa kaysa magtsinelas. Magtsinelas ka, mapupudpud. Magpaa ka, magkakalyo ka. O di ba kumakapal yung paa mo para hindi ka na masaktan? Kaya kayo iyakin kasi konti lang yung problemang dinaanan nyo. Ang mga umaaray sa rejection, lagi kong advice, dagdagan mo pa. May isa akong downline. Upline, ba't ang galing nyo tumanggi sa mga nangungutang sa inyo? Eh di sabi ko, magpautang ka na magpautang para maranasan mong hindi ka babayaran. Doon ka na matututong tumanggi. Lahat ng mga successful na tao, ang dami lang nilang dinaanan at hinarap lang nila at hinarap nilang nakangiti at dire-diretso lang, kaya yan naging successful. Kaya ba, 2023, ilista nyo na lahat ng takot nyo, isa-isahin nyo. Ngayon, ano na ba yan? Gratitude activity. Ho. Pahinga muna tayo ng konti, ang taas-taas ng energy natin. Okay, ngayon, sabi nila, when gratitude start, depression stop. Kaya ka lang, masyadong mareklamo kasi hindi ka marunong tumingin ng mga magagandang nangyayari sa'yo. Pag niloko kayo ng karelasyon nyo, wag kang malulungkot. Pag iniwan ka ng karelasyon mo na nanloko sa'yo, lalong wag kang malulungkot. Tanungin niyo ako kung bakit. Nabawasan ka ng isang manloloko sa buhay mo, bakit ka malulungkot? Di ba ang gulo natin? Niloloko ka ng paulit-ulit, dikit ka pa ng dikit, palitan ng iba yan. 8 bilyon ang tao sa mundong to, nag-iiyak ka sa iisang tao. Kaya matuto tayo tumingin lagi ng magaganda kasi lahat ng nandito sa mundong to, ang maganda at pangit, depende lang kung paano mo yan titingnan. Sabi ko nga, ikaw ba yung pinakapangit sa barkada mo? Huwag kang malungkot. Magpalit ka ng barkada. Magpalit ka ng mas pangit pa sa'yo. At least ikaw na yung magiging pinakamaganda sa mga barkada mo. Okay, seryoso muna tayo. Yon. Ngayon, assignment. Pwede nyo tong gawin. Every day for the next 1 week, magsulat ka ng mga bagay na grateful ka. Every day, pagkatapos ng bago ka matulog, isulat mo lang. Salamat, yung upline ko, hindi na ako sinasamahan sa presentation. Kaya hindi ka sinasamahan kasi may tiwala na sa'yo. Yung upline ko, umalis na. Magpasalamat ka kasi may tiwala sa'yo, kaya umalis yan kasi kaya mo na yan. Wala kang nakakain kasi wala ka na kayong pera sa hub nyo. Magpasalamat ka. Kasi yung matataba, hirap na hirap mag-diet, ikaw wala kang ka-effort.
Ang dali tingnan ng mga bagay na akala mo pangit na maganda pala. Wala kang pera kaya naglalakad ka palagi ng malayo. Imbes magsimangot ka, imbes magreklamo ka, magpasalamat ka. Yung mayayaman, pupunta sa gym, magbabayad sa gym, magte-treadmill, maglalakad lang naman, nagbayad pa. Ikaw, naglalakad ka na, mas maganda pa, nakikita mo actual kesa siya, screen lang na naglalakad ang nakikita niya. Diba, ang kulit ng buhay ng tao. Parang breeze yan. Yung mga walang pera, kung makapag-breeze, kitang-kita. Yung mga mayayaman, yung breeze gusto itago. Diba, ang gugulo ng tao. Kaya ano man ang tandaan nyo. Ako, nadadaanan ko to. Marami kami pera, kakain kami sa restaurant ng mga buffet. Habang kumakain kami, ay wag yan, may taba yan. Puro kami, nagkokontrol kung ano makakainin. Sabi ko, nung wala kaming pera, nung wala kami pang buffet, ang lakas namin kumain. Kung kailan nagkaroon ng pera, saka puro diet, diet, diet. Kaya ikaw, habang wala ka pang pera, isipin mo na lang, nagda-diet ka. Yan ang gratitude. Tandaan nyo, when attention goes, the energy flows. Paano ka bibigyan ng napakaraming magaganda sa buhay mo kung ang dami ng binigay sa'yo, hindi ka man lang marunong magpasalamat? Number 2, write a letter of gratitude to people who are special to you. Pag sinabing special, pati yung mga nanakit sa'yo, magpasalamat ka. Kasi ako dati, hindi ko rin maintindihan yan. Bakit maraming taon lang loko sa akin? Bakit may mga tao kang tiniwalaan na hindi ibabalik sa tiwalang yon, tinulungan na hindi ka babalikan? But right now, I'm very, very thankful. Kasi kaya pala sila nawala, kasi papalitan sila ng mas deserving at mas maayos na mga kaibigan. So, mamimili lang kayo dun sa una. Ito pangalawa, everyday, pasalamat ka sa magulang mo. Kasi honestly guys, kung ano yung pinakaayaw nyong ugali ng parents nyo, yun ang pinakakailangan nyong matutunan kasi yun ang pinakamakakatulong para sa next level nyo. Ako ang hindi ko dati na-appreciate na ugali ng father ko, masyado siyang mahigpit mag-monitor. Alam ni Papa pag may nawawalang plato, kutsara, tinidor. Alam niya pag yung ulam ginalaw. Ganon siya. Yung pera, pag nag-aayos ako ng boundary ng jeep namin, pag hindi pantay-pantay yung muka ng mga papel, nagagalit sa akin. And because of that, nakatulong sa akin yung monitoring skills na yon kung ano ang ginagawa ko ngayon sa community namin. And because of that, doon ko mas na-appreciate na, kaya pala ako naiinis doon kasi yun ang lesson tinuturo sa akin para sa lalong ikaka-level up ko. Kaya for me, starting today, sulat ka kahit kayo, pasalamat ka sa upline mo, sa management, sa mga staff, lahat. Lalo kung makukulit kayo pag bumibili kayo sa cashier, magpasalamat kayo sa kanila kasi kung alam nyo lang din, di ba magkano ang kinikita natin compared sa kanila? Kaya para sa akin, pwede ba simula ngayon maging appreciative tayo sa lahat ng taong nakakasalamuhan natin? And last, tell people you see every day what you appreciate about them. Huwag naman po maging plastic, ha? Yung ang pangit na ng suot ng damit, ang ganda-ganda ng damit mo. I-appreciate mo yung alam mong maganda. Huwag mo naman bulahin yung tao kasi kawawa din. Yung pili niya tuloy, ang ganda-ganda, pangit pala ng suot niya. Okay. Clear po ba tayo? Magkaroon tayo ng gratitude? Okay. Ang faith, ito yung mga pangarap natin na hindi pa siya nangyayari, nararamdaman mo. Nag-goosebumps ka. Sino nakaka-feel dito na kinikilig? Sa pangarap niya. Sino naman yung tipong dapat kinikilig ka parati? Hindi lang sa shota kinikilig, hindi lang sa crush kinikilig. Or hindi lang sa ihi kinikilig. Baka naihi ka na lang, mga ganun ka na lang eh. Okay, naihi ka lang, sa ihi ka na lang kinikilig eh. Alam mo, every time na sa akin, simple lang ang explanation ko sa faith. The moment na nag-imagine ka na mga bagay na result mo, dream car, dream life, dream vacation, dream income, lahat yan, whatever it is. Pagka
nag-imagine ka. Tapos, naabot mo yung imagination na yon. Tapos, pag abot mo sa imagination na yon, sobrang clear. Pag naabot mo yung sobrang clear, na halimbawa, nangarap ka ng kotse, hindi na kotse nakikita mo. Nakita mo yung, bukod sa kotse na nakita mo yung sarili mo na nagdadrive at nagpapark at umaalis. Pag nanonood ka ng mga travel, ang bida ikaw na. Ikaw na mismo nakikita mo. Kaya nafe-feel mo yung experience sa future na hindi pa naman nangyayari. Based lang sa imagination mo. The moment na nag-encash ka ng millions, or the moment na sa dashboard mo, feel mo na ikaw na nag-encash. That's the power of imagination. And yung feelings na yon, yung faith na yon, na na-experience mo sa future na hindi pa siya nangyayari, nararamdaman mo siya. And nung nararamdaman mo ngayon, good news yan. The moment na nararamdaman mo, the moment na mapapikit ka lang, the moment na before ka lang may kausap, or bago ka matulog, or kahit saan ka magpunta, the moment na pag nasabi mong travel, first country mo, sino kasama mo? Kinikilig ka bigla. Alam nyo ba, sa lahat ng tao na nakaka-experience ng future, na nagdi-dream, na sobrang clear, na sobrang vivid yung imagination, it's a blessing. You are blessed. Bakit blessed? Yung passage, sobrang clear. Walang naka-imagine ng tao na problemado na nag-imagine ng pangarap. Walang imagination na clear. Ask yourself, when was the last time na nag-imagine ka ng dream mo? Sumagot yung mga, hindi mo kayo makaliw sumagot, no? Pero tanungin mo sarili mo, when was the last time na nag-imagine ka na kinilig ka? And the moment na pag nakakapag-imagine ka, na para kang baliw, na minsan, talaga meron ka sariling mundo, good sign. Good sign. Ayan yung tipong faith na dahil na-experience mo na siya, na kahit hindi mo pa na-experience sa physical, pero dahil na-imagine mo na sa at kinikilig ka, hindi mo napapansin yung mga trials, hindi mo napapansin yung mga kahit anong mga challenges na yan, kasi mas excited ka sa na-imagine mo, mas excited ka sa buhay mo, mas excited ka sa future mo, mas excited ka sa buhay na nag-aantay sa iyo. That's true. Yan lang pinanghawakan ko. Faith, kahit ano pang sinasabi ng ibang tao, I don't care. Kahit ano pang feedback nila sa ginagawa ko, I don't care. Hindi sa dahil pangit sila o ayaw ko sila. May sarili akong mundo. Hindi nila nakikita ko na nakikita ko. Hindi nila na-feel ko anong na-feel ko. Never nila makita kasi kahit anong explain ko sa kanila, hindi rin naman nila maintindihan. Kasi ako lang nakakita. Kahit nanay ko pa yun. Kahit sobrang ka-close ko pa yun. Iba yung vision ko compare sa iba. Iba rin ang vision mo. Iba rin ang future mo. Iba rin yung kaya magkakaroon ka ng faith kasi ramdam na ramdam mo yung tiwala mo sa sarili mo. At of course, yung tiwala mo sa higher creator na darating ang time. Have faith sa dreams. Kaya ako umabot na ganito. Sabihin ko ba, sir, kung ilang dekada na ako? Oh, ilang dekada na ako? 18 companies ang na-experience ko, palipat-lipat. 18 companies. Nakarelate yung mga iba, buti na lang, 5 pa lang ako. Buti na 10 pa lang ako. But yung faith, yun ang nagdala sa akin. Maganda natapos ko, high school grad. Kaya wala nang babalikan. Alam mo, bumalik pa ako sa trabaho. Eto na lang, sa mga lahat na nandito, mag-isip ka pa lang. Mag-isip ka pa lang. Kung hindi mo gagawin to, sample kung hindi mo gagawin to at babalik ka sa dating mong buhay, just imagine. Kung babalik ka sa dating buhay, try to imagine. Kung nagtatrabaho ka, babalik ka ulit, papasok ulit sa office mo, sa work mo, utusan ka ng boss mo, or mag-a-apply ka ulit, kukuha ka ng NBI, lahat yan.
Ayaw mo ba? Gusto mo ba yan? Sabihan mo, no! No! Yun ang sinabi ko sa sarili ko. Pero pag pina-imagine ka sa akin, na dream car ko, dream life ko, yes! Dream travel ko, dream vacation ko, napapangiti. Napapangiti ka rin ba? Napapangiti ka rin ba? Ano kaya itsura ko pag mayaman? Ano kaya itsura ko pag pupunta sa mall na hindi na dumadaan sa main entrance? Ano kaya itsura ko pag nag-grocery, pag nagsha-shopping? Kinikilig ka ba? Kinikilig ka ba? Yes to your dreams! Ang sarap, ano? Yun yung baon-baon ko.